Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay ligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak. Sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin, hangad ng malupit, at ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumula ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa
na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban. Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't papatay kayo kung kailangan. Mapa sa inyo lamang ito. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ng inyong minimithi, sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap, sapagkat masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman nito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kaniya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus. Tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais na maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito't sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo muna po ang lahat. Ika-25 linggo na po sa karaniwang panahon. At nagpapatuloy po ang ating mga pagninilay sa paghuhubog ng ating buhay sa virtues. Ayun, narinig na ito ni Nay Josie kaya kahapon dito sa anticipated mass kaya ganon, ano? Virtues ang itatawag natin dahil sa Tagalog, bertud ito. Ang dating naman ito sa Tagalog, pag bertud ay para bang anting-anting, ano? Parang agimat. So, saan ba tayo dadalhin ng ating mga pagninilay na ito? Kung tayo sama-sama nagsisimba, mayroong paghuhubog
hanggat maaari na tayong isinasagawa at may pinagdadalhan. Sa bandang gitna, dadalhin tayo nito sa life of virtues. Sa bandang dulo, hopefully, ay sa devout life. At sa bandang dulo pa, ay sa authentic devout life. Okay. Kung inyo napansin, meron na rin tayo nitong mga series sa social media, ang tunay na, ano ba yun? Tunay na pagiging deboto yata yun, ano? Oo. Kay Father June. At sinusundan lang natin ang kanyang sinisimulan. Kasi siya yung ating pastor dito sa Quiapo. O sa ganang atin, depende sa tinetema ng ating mga pagbasa, ang ating pinagdadalhan. Pero lahat ng ito ay paghuhubog sa buhay. Dito pa lang, ngayon pa lang, looking forward sa buhay sa kawalang hanggan. Sabi nga natin kahapon, nabubuhay tayo sa kasalukuyan para sa kinabukasan. At kinlarify nating mabuti yun na hindi tayo nabubuhay sa kinabukasan, kundi sa kasalukuyan para naman sa kinabukasan. Na mayroong pananaw na lahat ng ating ginagawa, ipinagkakaloob, iniaalay, ay maliliit man nating ambag o malalaki man nating sakripisyo in light of eternity. So, hanggat maaari, inianyayahan tayo ng ating mga pagbasa na palawakin ang ating horizon, ang ating vision, na kung maaring tingnan natin ating sarili at ang ating pag-iral, pati ang ating buhay, bilang bahagi ng eternity. Okay. Mahalaga pong maging pamilyar tayo sa mga virtues para alam naman natin ang pwede nating ipanlaban sa mga vices o yung kabaligtaran ng mga virtues. Ang katuturan po kasi o definition ng virtue ay ang paulit-ulit at matibay na disposisyong gumawa ng mabuti. Ulit, kasi paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit at matibay na disposisyong gumawa ng mabuti. Okay. Pag sinisika po nating isabuhay ang buhay sa virtues, nabibigyang pagkakataon tayo nito na maging ating best o gawin ang pinaka makakaya natin sa ating buhay Kristiyano. Ang kabaligtaran po nito ay ang paulit-ulit din namang paggawa ng masama. Ang kaibahan nga lamang nito sa virtue po ay matibay ang disposisyon na gumawa ng mabuti. Sa paggawa ng masama, para tayong walang laban sa paggawa ng masama. Kapag bisyo, kaya nga bisyo, di ba? Isang halimbawa nito, yung paninigarilyo. Hindi mo naman yan pinag-iisipan. Basta magsisindi ka lang, hihit-hit nang hindi na iniisip. Matik na, habit na, bad habit, at hindi tayo ganun kalakas para hindi ito gawin. O para sabihin sa ibang pamamaraan, ganun tayo kahina para ito ay paglabanan. Addiction. Ganun po kasi ang addiction. Pero itaas natin ng kaunti ang ating pinag-uusapan. Hindi lang po bisyo o masamang gawain ang nilalabanan ng virtues, kundi kasalanan. Tinutulungan po tayo ng virtues para mapagtagumpayan ang kasalanan. Sa nabasa po nating ikalawang pagbasa, ang maganda rito kasi sa ikalawang pagbasa si Santiago ang nagsulat nito, no? At si Santiago ay parang yung Book of James sa New Testament ay para pong Proverbs naman sa Old Testament na malapit din sa wisdom, sa Book of Wisdom na binasa natin sa unang pagbasa. Kaya ito po ang magkakasama.
So sa ikalawang pagbasa, sabi po ni Apostol Santiago, ang pinanggagalingan ng paglalaban-laban ay maaaring dahil sa masamang hangarin, masamang nasa, makasariling pakay, pag-iimbot. At nag-iimbot tayo dahil sa kalayawan. Pwede namang hindi tayo mag-imbot, halimbawa, merong iPhone 17, meron na ba 17? Wala pa, ano? Merong iPhone 16 ang ating katabi, diyan. Pagkukumunyon, naiwanan niya ang kanyang iPhone 16. Nananalangin ka ngayon ng cellphone. Pagkita mo, uy, Lord, ang bilis naman. Ang bilis naman ng iyong sagot sa aking panalangin. Answered prayer kaagad. Sa halip na ikaw ay magsumikap, maghanap buhay ng mabuti para makabili ng iPhone 16, yun ang gusto mo. Hindi dahil sa akala mo yun ay answered prayer, kundi ang gusto mo ay yung sa Kanya, hindi yung sa'yo. Yun ang pag-iimbot. Gusto mong makuha ang pag-aari ng iyong kapwa. Yung inggit, simple lang yun. Hindi naman yun ganun. Gusto mong makapagpundar ng sarili mo katulad ng sa Kanya. Maigigi pa, mabuti-buti pa ang inggit kaysa sa pag-iimbot. Ngayon, itong mga apostol, yung pagtatalo po nila kung sinong pinakadakila ay maaaring hindi naman dala ng kalayawan at pag-iimbot. Kaya nga hindi sila makasagot. Tinanong sila ni Jesus, hindi sila makasagot. Bakit kaya? Naalala niyo nung bata kayo? No, pag kayo ay may nagawang kasalanan at nahuli kayo ng inyong nanay o tatay, tinanong sinong gumawa nito, hindi ka makasagot. Kasi you reserve your right against self-incrimination. Diba? Hindi ka makasagot. Alam nga, ipahamak mo sarili mo. Ganun. Kasi alam nila na hindi naman mabuti ang magpaligsahan sa kaharian ng Diyos kung sino ang pinakadakila. Pero alam ni Jesus, kahit papaano, ang hindi natin alam ay kung ano ang nagtulak sa mga apostol para mag-isip kung ano o kung sino sa kanila ang pinakadakila. Pero ito po ay hindi na pinalampas ni Jesus para mabigyan sila ng napaka-importanteng leksyon sa discipleship. At ang napaka-importante pong leksyon sa discipleship ay yung sinabi po niya, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Sino mang tumanggap sa isang maliit na bata alang-alang sa kanya ay tumatanggap sa kanya, at sino mang tumanggap sa kanya ay hindi siyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa kanya. Naalala ko tuloy yung nursery hymn namin noong ako'y batang umattend ng Vacation Bible School sa Protestant Church. Pero wala na yata tayong time, 6:30 na Pero kung okay lang sa inyo, pwede rin na, okay lang sa inyo. Okay daw. Nursery rhyme. Sabi paano nga ba yun? Baka matulungan ako ni Kevin dito, ng ating organista. If sintonado talaga ako, pero sisikapin ko na rin. Ang bantayan nyo na lang yung lyrics, If you want to be great. Ako, sintonado nga. If you want, ganito na lang ang lyrics, hindi ko nakakantahin. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ayun. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Oh, siguro mas maganda ang tono pagka yung professional. Isa pa nga. Baka kaya natin, Kevin, siguro, sasabayan nila kung gusto nila.
If you want to be great, ikaw nga. If you want to be great in God's kingdom. Hindi talaga mahanap ang tono, ano? Learn to be the servant of all. O yun. Ala. Okay na yun. Basta ang lyrics na lang ang inyong tandaan. If you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Puputulin ko na ang aking homilya, mga kapatid. Gusto ko lamang bigyang diin bago tayo maghiwa-hiwalay. Yun pong katotohanan na pag na-develop po natin ang ating human virtues o makultivate natin ang mga examples nito sa ating buhay, halimbawa yung compassion, responsibility, sense of duty, self-discipline, honesty, loyalty, friendship, courage at persistence, may laban na tayo sa 7 deadly sins. At hindi na natin sisikapin pang tayo ang mauna. Okay lang na may mauna sa atin. Okay lang na may mas dakila pa sa atin. Eh di tayo yung number 2 na dakila. Siya na ang number 1. Ngayon, mga kapatid, idudugtong ko lang pwede naman nating kopyahin ito. Kung wala tayo nito, wala tayo halimbawa na hindi tayo magaling sa friendship. Meron talagang magagaling sa friendship eh. Kahit matagal na silang hindi nagkikita na ng kanilang kaibigan, friends pa rin sila. Meron namang hindi. Katulad ko, hindi ako marunong mag-keep ng friends. So, pwede tayong kumopya. Pwede nating gayahin yung mayroong katangian sa pagkikip ng friends. O kung wala naman tayong persistence, madali tayong sumuko, pwede nating gayahin yung mga napakasigasig. Lalo na yung mga masigasig magsimba. Makikita mo sila dito araw-araw, dito sa simbahan. Kung araw-araw ka narito, same time, nandyan din sila. At yung sigasig nila, pag napanghihinaan ka na, pwede mo silang gayahin. Kasi magaling naman tayo manggaya, di ba? Sanggol pa lang, marunong na tayo manggaya. Yan ang una nating natututunan. Kung kaya po nating gayahin ang hitsura at paraan ng pagsasalita ng ating mga hinahangaan, kaya rin po nating gayahin ang pagiging virtuous ng iba. Sa iba pang sitas ng banal na kasulatan, mga kapatid, bata rin po ang iniharap ni Jesus upang pamarisan. Gusto ko pa sanang kumanta ulit, kaya lang baka mapahiya naman ako ng husto. Wag na. Hilingan na lamang natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno. Turuan niyo po kaming mag-mature ng tama. Magsitayo na po ang lahat. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Amang Dakila upang
Atin pong matamo ang kababaang loob na siyang ipinakita sa atin ng kanyang anak, nang lubusan niyang tinanggap ang krus ng ating kaligtasan. Atin pong idalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Gabayan nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga relihiyoso at relihiyosa ang simbahan tungo sa kaganapan ng kaharian ng Diyos dito sa mundo sa pamamagitan ng tapat at banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging kasangkapan nawa ng paghihilom ang mga pinuno ng aming bansa. Sikapin nawa nilang masugpo ang mga huwad na balitang nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa aming bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagalingin mo nawa, Ama, ang mga kapatid naming may karamdaman, pisikal man o emosyonal. Makahanap nawa sila ng pag-asa sa aming panalangin at pagkalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapatawad nawa ng Diyos ang mga kasalanan ng mga kapatid naming pumanaw upang masilayan nila ang paraisong ipinangako ni Jesus, kung saan mararanasan ang walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong bayan. Puspusin mo kami ng pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay,
upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O, tandaan po lagi yun, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Yun. Gusto niyo matutunan, ang kantang yun, nasa YouTube naman. Maranatha Singers, Servant of All ang pamagat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo't pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at mga pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalainawa kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.